Kamusta kayong lahat? Sa video na ito, ipapakita ko kung anong mga kapakipakinabang na bagay ang maaring gawin mula sa lumang plansa. Kailangan muna natin itong i-disassemble. Para dito, kailangan lang natin ng talampakan na may heating element. Gumawa tayo ng dalawang butas na tagos sa talampakan. Kailangan lang natin ng kahit anong kaha. Kinuha ko ito sa nasunog na receiver. Maglagay tayo ng mga marka gamit ang plansa plate bilang gabay. Tapos gumawa tayo ng mga butas. Dapat nating palakihin ng konti ang mga butas para sa mga bolt na palubog. Ikinakabit na ang talampakan sa takip. Itutuloy. Sa mga gilid ng takip, kailangan nating gumawa ng mga butas gamit ang drill bit na 4 na milimetro. Gamit ang mga rivet, ikakabit natin ang dalawang angle bracket. Itutuloy. Gumawa ako ng panel mula text to light para sa aparato na ikakabit gamit ang mga rivet. Ikakabit natin ang variable resistor na 10 ohm. Ikinakabit din natin ang switch. Ngayon, kailangan nating ihinang ang mga wire sa lahat ng terminal. Itutuloy. Kailangan protektahan ng fiberglass na tubo ang mga wire malapit sa heating element. Balutin ang mga wire ng Kapton tape at ayusin mabuti ang lahat. Tanggalin natin ang front panel mula sa pangalawang bahagi ng kaha. Hindi na natin ito kakailanganin. Tinakpan ko ang likod na pader ng Textulit nang hindi ipinakita sa video. Ngayon, kunin natin ang board para sa pag-regulate ng voltahe at pagkatapos maglagay ng piraso ng Textulit, ikabit natin ito sa kaha. Ikakabit din natin ang Textulit sa kaha kasama ang insulation pad. Kunin ang dalawang bahagi ng kaha at ikonekta ayon sa nakitang eskema sa screen. Pagkatapos nito, pwedeng buuin ang aparato at simulan ng pagsubok.
Paikutin ng kaunti ang hawakan ng variable resistor at gamit ang multimeter, alamin kung hanggang ilang degree iinit ang aktibong bahagi ng aparato. Maya-maya, makikita nating umabot sa 50 degrees ang init. Sa simpleng paraan, nakagawa ko ng tantyang sukatan ng temperatura. Ganito ang naging resulta. Kailangan ang kagamitang ito para painitin ang board bago maghinang ng microchip. Yung mga nag-aayos ng electronics, syempre, agad nilang naintindihan kung ano ito. Pwede rin ito sa mga gumagawa ng pagkukumpuni ng mga mobile phone. Dahil sa kadamitang ito, madali nang ihiwalay ang mga screen. Mag-comment kung paano mapapaganda pang imbensyon. Kung nagustuhan, i-like at i-share sa mga kaibigan. Salamat sa panonood at paalam.